Mura pero dekalidad na pabahay. Ito ang suportang patuloy na gagawin ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. para sa sektor ng edukasyon. Samantala, patuloy ding tutugunan ng pamahalaan ang kalusugan ng higit 1 milyong bata sa buong bansa. Ang detalye niya alamin natin sa sentro ng balita ni Clazel Pardilla live. Naomi, target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapagbigay ng disente at murang pabahay para sa mga estudyante, guro at mga non-teaching personnel sa kolehiyo. Ayon sa Malacanang, sa ilalim ng Project Palay o Building Access to Learning for Students, nagkasundo ang Commission on Higher Education at Pag-ibig Fund na palawakin ang access sa ligtas at abot-kayang pabahay para ito sa mga mag-aaral at nagtatrabaho sa sektor ng edukasyon. Gitnang Malacanang, mahalaga ito lalo't isa ang pabahay sa mga konsiderasyon para maipagpatuloy ang pag-aaral. Layunin ng nasabing programa ang tugunan ang mga non-academic barriers gaya ng kakulangan sa safe and accessible student housing. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagyamanin ang husay ng ating kabataan at tiyakin na matatapos nila ang kanilang pag-aaral. Patuloy ding tinutugunan ang kalusugan ng kabataan. 1,700,000 bata ang target mabakunahan kontra tigdas at tigdas hangin. Sa unang linggo ng ligtas-tigdas vaccination, higit 1 milyong bata na sa Mindanao ang nabakunahan laban sa mga nasabing sakit. Layunin ng DOH na ilayo ang mga bata sa pahamak na dala ng tigdas at tigdas hangin. Sakop ng programa ang mga batang 6 na buwan hanggang 59 months o wala pang 5 taong gulang. Ang tigdas at tigdas hangin ay sakit na nagdudulot ng lagnat, pamamantal at ubo. Ito ay mabilis makahawa at mapanganib kung hindi maaagapan. Sa ngayon, Naomi ay nagbabahay-bahay ang Department of Health at pinalakas din yung kanilang vaccination campaign sa mga health center at sa mga barangay. Yan ang munang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik dyan sa studio. Maraming salamat, Clazel Pardilla.